Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ng aking tagapagsanggalang, aking kalakasan, kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin, kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan, ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo poon, sila'y iyong kawan, iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol niya, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakausap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin, sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig." Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo na naman, Lunes na naman po, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Isa sa mga lessons natin sa GMRC, Good Manners and Right Conduct, ay kapag may kailangan ka, matutong pakisuyo. At naalala niyo po,
isa sa mga lessons natin noon, meron daw pong magic words na dapat tinuturo sa isang bata. Katulad ng thank you o salamat. Katulad ng sorry o pasensya na. At isa pa sa tinuturo sa atin, po at opo, out of courtesy. At nadagdag din po dito isa pang magic word na siguro baka nakakalimutan na po natin. Ang salitang please. Mga kapatid, sinasabi natin ito out of courtesy and respect, lalo na sa taong hinihingian natin ng pabor. Kapag nakalimutan po natin kung sino tayo bilang nangangailangan at yung tao sa harap natin bilang taong makakatulong sa atin, nakakalimutan po natin itong mga magic words na ito, lalong-lalo na po ang salitang please. At anong nangyayari? We assert our identity. Nako, pasintabi po, real story po ito ikakwento ko. Minsan po, seminarista pa lang po ako, ay nakasakay po ako sa sasakyan ng isang pari at may attendant po kaming misa. At dahil po medyo puno na po yung parking, hinarang po yung aming sakyan ng gwardya. At laking gulat ko po nung sinabi po ng pari ito doon sa gwardya. Hindi mo ba ako kilala? Ako po maayang napahiya. Alam niyo po bakit? Lalo na po na rin namin sagot noong gwardya. Ay, hindi ko po kayo kilala. Oo nga no, huwag ka magsasabi ng hindi mo ba ako kilala kasi malamang sa malamang hindi ka kilala ng taong ito. Na hindi na nga natin nakilala kung sino ang taong ito. At the same time tayo din nakalimutan natin. Nangangailangan lang din po tayo. Ang gospel reading po natin ngayon, narinig natin yung sinasabing faith of the centurion. Isang general, if you may, isang sundalong may mataas sa katungkulan at yung kanya pong alipin ay nasa bingit ng kamatayan. At nakita natin dito gaano kalalim ang pananampalataya. Tandaan natin siya po ay isang foreigner. Hindi po siya Hudyo. At makikita natin, 3 letter A, madaling tandaan. Unang letter A is authority. Sabi ko nga po, itong centurion na ito is a person of authority. Sabi po, sa history, ang isang centurion po ay in charge ng 100 Roman soldiers under his command. At ang mga Hudyo po, normal na takot po at aloof sa mga sundalong Romano. At mga kapatid, kung tayo nakinig na mabuti sa ating ebanghelyo, medyo kakaiba po itong centurion na ito. Bakit? He is known to be a person of good standing in the community. Kumbaga, marami siya nagagawang mabuti sa kabila po ng kanyang pagiging isang foreigner at isang sundalo. Isa pang makikita natin tungkol sa authority ay ito. Pwede naman niyang gamitin yung kanyang authority para ma-fast track, ma-shortcut, mailapit ng mabilisan yung kanyang pangangailangan. Pwede din naman niyang brasuhin na lang, gamitin ng kabruskuhan, yung kanyang pangangailangan para makuha niya yung pinakamagaling na doktor o manghihilom. Pero hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, napaganda pong example itong centurion na ito kung gaano po ba talaga ang dapat na ugali natin pagdating sa authority. Sapagkat ang bawat authority ay nagmula sa Diyos. At ang purpose ng authority ay service o paglilingkod. At mga kapatid, magandang suriin ang sarili. Ano po ba ang ugali natin kapag tayo po ay may authority, pag tayo po ay may power? Kaya ba nating tularan ang centurion na ito? Pangalang letter A is amazed. At nakita natin mga kapatid, sabi, si Jesus namangha siya, nag-amaze siya dito sa faith ng centurion na ito. Sabi po sa Gospel of St. Luke, Jesus was amazed only in 2 instances. First, because of the lack of faith of the people of his hometown. And second, because of the tremendous faith of the centurion. Minsan, tayo na nga nangangailangan, madalas po tayo pa po yung walang bilib sa hinihingian natin ng tulong. Magandang pag-isipan. Ma-amaze po kaya si Jesus sa ating pananampalataya? O ma-amaze ba si Jesus sa kakulangan ng ating pananalig? Sana po ang Panginoon
mamangha sa lalim na ating pananampalataya, pananalig sa Kanya. At ang pangatlong letter A ay approach. How then do we approach the Lord like the centurion? First, approach in humility. Dito nang galing po yung katagang ginagamit natin sa misa na, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof. Actually, sa Gospel of St. Luke, hindi naman po yung centurion yung nakiusap Nakidaan pa po siya, nagkaroon pa siya ng intermediary para mailapit kay Jesus yung kanyang pangailangan. Kasi pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat na harapin si Jesus ng face-to-face. May kababaang loob po ba tayo kung tayo ay lumalapit sa Panginoon? Second, we approach the Lord in faith, in trust. Sapagkat alam niya na walang ibang makakatugon sa kanyang